Okay, good guys. Mayroon tayong Samsung na gagawin dito. So ito po ay Samsung inverter, no? So ito yung mga bagong labas guys ng Samsung ngayon. So ang naging issue nito guys, ayaw magwas, ayaw mag-spin, no? So wala lahat. Hindi siya umiikot, no? So ito ngayon guys ang aming titesting para ma-check natin, no? Kung ano talaga ang problema. So nandito tayo ngayon guys sa Santa Rosa, Laguna. Lakeville 2, Santa Rosa, Laguna, no? So yun. So ito ngayon ang aming titingnan kung anong naging problema nito, bakit ayaw niyang magwas, ayaw niya rin mag-spin. So yun. So ito yung guys, yung mga bagong labas na Samsung. So ang gagawin namin dito, buksan natin to yung likod para ma-check natin. Matingnan natin kung anong parts ang may problema nito, no? So yun. So wala talaga, no? Nilagay natin sa was, sa spin, walang reaction yung motor. Ayan, so wala talaga siya. So check muna natin to guys, i-troubleshoot natin kung anong problema nito, no? So ito yung laging problema, no, sa mga ganitong bagong labas na Samsung. Kung hindi siya motor sira, yung sa inlet, yung board, no, yun lagi yung problema. So, yan. Tingnan natin. So, yan na nga guys. Binabaklas na natin to. Para makita natin kung ano naging problema nito guys. Ayan. So, tanggalin natin to. So, bago pa ito guys, no? More than 1 year lang. Kaso wala ng warranty. No, lagpas na sa warranty. Kaya, pinapacheck na sa atin. No? So, dito nga, binuksan natin yung likod. Okay naman. Wala namang problema yung mga parts dito, yung mga wiring dito buo naman. So ito nga, nitesting namin yung inlet, yung sensor dito. Sukatin natin. So ito guys, 23 point something. So wala pang problema, good siya, no? So try natin yan palitan mamaya kung baka may problema. So itetest na rin natin yung motor, no? Tingnan natin, no? Dito pwede natin makuha yan. Yung resistance value ng motor. Kung mayroon siyang reading. So dito guys, sa socket na to, yung tatlong malalaking socket dito, at tatlong malalaking wire, yun yung papunta sa motor. So dito matitest nyo na yan kung mayroon siyang connection papuntang motor o may reading. Ayan. So nakita namin guys, okay naman, may mga reading naman yung motor. No, makuha natin yung reading dito, nasa 12 something ohms. Sa 11, may 13, 12, so okay siya. No, kasi nga medyo mataas. So ang ginawa namin guys, binuksan na namin to yung board, no. Kasi pinalitan din namin sa guys ng sensor, ang problema, ganun pa din. So ito binuksan na natin yung board. So kung mapansin niyo, bagong-bago yung board, oh. Ayan. So ito nga ang ating titingnan. Isilipin natin kung anong problema nito, no? So ito yung connected doon sa motor, no? So dito naman tayo mag-test. Titingnan natin kung may makukuha tayong reading. So step by step lang yung pag-check natin. So ito yung socket ng motor guys. So dito natin kukunan din natin dito ng resistance. Pag dito natin kasi kinukuha ng resistance, ano na yun, no? Makukuha natin kung buo yung harness at the same time kung okay yung motor, no? So dito pwede natin kunan. So ito nga, titesting na rin natin, tester natin. So yan. So okay naman, may reading naman, good naman. Ayan, okay rin, no? Ayan. So okay, no? So wala tayong nakitang problema dito sa motor, no? So titingnan natin yung IPM niya. Kung baka may shortage. Ayan. Yun. So wala naman, no? Wala naman kami nakitang shortage, no? So ito lang nakita namin guys, sunog yan, no? Yung IC niya, ayan, no? Tuklap. Ayan, sunog. So ibig sabihin guys, ang problema niya ay board, no? So yun, no? Yung IC pa lang may problema. So yun, no? So orderan pa namin to ng board guys. Okay, thank you.